pari nga sama nimo nga buang-buang. Dili tanang pari iya sa Ginoo. Isa na kaana, buang-buang nga pari, amaw-amaw. Dito, isang dumaan lang sa akin na wall kanina. Nakita ko, nag-alburuto itong albularyong ito. Meron din siyang mga malalaking anting-anting na nakita ko. Katulad sa ibang mga albularyo. At sa ibang video, kasi iba ang nag-upload, di ko matrace sino ba pangalan ng albularyong itong nag-alburuto talaga. No? At uminit ang ulo niya. Tulad sa ibang mga albularyo. Kaya may comment tayo diyan mga kapatid. Kilala nyo ba itong albularyong ito na grabe talaga ang kanyang pagmumura. Minura niya si Father Darwin at sa isang video, nagbunye pa siya at sinisisi niya na ang dahilan daw umano sa pagpanaw ni Bro Nosing, papa ni Father Darwin, kasalanan ni Father Darwin. Sasagutin natin ito punto por punto mga kapatid. Bakit? Una, galit siya nang sinabi ni Father Darwin na ang albularyo ay sa demonyo. Pari nga sama nimo nga buang-buang. Yung may translation diyan, buang-buang, baliw o olol. Pari nga sama nimo nga buang-buang. Dili tanang pari iya sa Ginoo. Isa na kaana, buang-buang nga pari, amaw-amaw. Yan. Kung makita ninyo mga kapatid, di ba? Parang professional ang mukha, no? Makita niyo? Parang professional ang mukha. Pero, hindi lahat na parang professional ang mukha, professional mananalita. Dahil very unprofessional yung mga pahayag niya. At, bakit daw galit siya kay Father Darwin? Dahil sinabing, sa demonyo ang mga albularyo. Bakit daw sabihin lahat ng mga albularyo ay sa demonyo? Dapat hindi sasabihin daw na lahat ng mga albularyo ay sa demonyo. Walang pagkakaiba ang argumentong ito. Na, anong argumento? Yung sasabihin, dapat hindi sabihin na lahat ng mga fallen angels ay demonyo. Pero nagtaka tayo. Galit siya sa sinabing ang mga albularyo sa demonyo kumukuha ng kapangyarihan, pero sa kabilang video niya, inaamin niya na siya daw ay Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Kanino galing yan? Anong pag-amin niya? Sa mga nagiging customer nitong albularyong ito. Narinig nyo na, ha? Inamin niya sa social media. Kaya ang tanong, pupunta pa ba kayo sa albularyong ito? Ito, Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? galing niya mismo yan. Ito, tatalakayin natin mga kapatid. Nagpapansin? Okay. Bigyan natin ng pansin. Itong may anting-anting at albularyo. Pero kung makita natin, ulitin ko, very professional ang mukha. Pero ang mga pahayag, mga pananalita, ay very unprofessional. Bakit? Inamin niya, sa demonyo daw siya. Kayo na ang bahala.
kamusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama niyo sa pagkakataong ito sa ngalan ng Catholic Faith Defenders National Office. Ako ang makasama ninyo para sagutin natin itong mga ibang sekta, pati na itong mga nagwawalang albularyo, baka apektado na ang kanilang hanap buhay. Dahil dami ng mga albularyo sumuko sa Office of Exorcism, pati ang kanilang mga anting-anting. At na naman ninyo nasaksihan, no? Na yung mga albularyong sumuko nagpahayag na akala talaga nila yung ginagamit nila ay sa demonyo. Yung ginagawa nila ay sa Diyos. Oh. So, bago diyan, huwag kalimutan sa ating mga suking taga-subaybay na pindutin ang likes sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Baka kayo na nagsubaybay ngayon, nakilala ninyo itong albularyong ito na nagpapansin, no? So, i-comment ninyo Facebook o sa YouTube, sino itong albularyo ito. Meron na pala siya mga video na bumabanat kay Father Darwin. Kaya, pagbigyan natin ng pansin. Nagpapansin kasi sandali muna, no? Sa mga pumasok ngayon, the deliver dyan sa South Cotabato, Darking, through behind all lines, si Beatrice, si kapatid na Juicy Bilabay, lahat nating mga kapatid na pumasok ngayon, welcome sa pagkakataong ito at sa ating live simultaneous tayo sa Facebook. So, si Jilay Tilan dyan sa Espanya, no? Okay. Kung kilala ninyo itong albularyong ito na umusok sa init ng ulo, no? At nagsabing grabe talaga ang pagmumura niya. Ang pagmumura niya kay Father Darwin dahil sa sinabing ang mga albularyo'y kumuha ng kapangyarihan sa demonyo. Ano? At yun naman talaga ang katotohanan. Kaya nga, kung maalala ninyo, kahit na sila si Father Nunit Legaspi, si Bishop Marvin Masida, tinatalakay na yan. No? At mamaya, ating tatalakayin muli at pakinggan sila. Pero, yung pahayag niya, grabe talaga, Pari nga sama nimo nga buang-buang. Dili tanang pari iya sa Ginoo. So, dito pa lang mga kapatid, mapansin na natin na talagang apektado na itong albularyong ito. No? Sinabi na niya kay Father Darwin na si Father ay ulol daw. Sino ngayon ang lilitaw na parang asong ulol? Bakit? Mamaya, isa-isahin natin ito mga kapatid. No? Dahil galit siya nang sinabi na ang albularyo ay kumuha ng kapangyarihan sa demonyo, pero sa kabilang video, may inaamin siya na nauna nasaksihan ninyo. Ito'y nakakatakot. Baka may nanood sa atin ngayon na nagiging kliyente nitong albularyong ito. Hello, Sis Losel.
Vicente, kumusta kayo? Kumusta diyan? Regards sa mga kids mo at kay kapatid na Vincent, no? Kumusta kayo diyan? Apektado na talaga. Pero dapat mapansin ng mga kliyente na lumapit nito, galit siya na sinabing kumuha ng kapangyarihan galing sa demonyo, pero siya mismo ang umamin. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? So okay lang umano. Kayo na lumapit, mag-isip-isip na kayo na sa pahayag nitong di ko talaga nakuha pa yung pangalan niya. No, di ko pa talaga nakuha, mga kapatid. Kaya meron akong message yan sa YouTube. Kilala ba ninyo yan? I-message ninyo, no? Kung kilala ninyo yan, ano yung channel niya. Dahil, sige, sasagutin natin punto por punto. Ito na ang kanyang, may Tagalog siya, may Bisaya. Ito, Bisaya muna ang ating sasagutin, pero isasalin natin sa mga di nakaunawa. Nira ang akong masulti. Bahin aning paria nga si Darwina. Way pulos. Sabi niya, ito lamang ang aking masabi. Kaugnay sa paring ito na ang pangalan ginawa niyang Darwina. Parang ginawa niyang bakla. Pero sino ngayon ang nababakla? Dahil nag-react siya na di umano makipagdebate, lalo na kay Father Darwin. Ba't ikaw ang nag-react? Hindi naman ikaw ang naghamon. Pero baka gusto mo. Kung hindi si Father Darwin, ako na lang. Baka gusto mo. Gumagamit din sila ng Bible. Pero out of context. Ginawa niyang Darwina, si Father Darwin. Sige, patunayan mo na hindi ka nababakla sa harapan ng talakayan. Kasama niyong albularyo, ang unang naghamon, tinanggap lang ni Father Darwin ang hamon. Pagkatapos nagalit, eto. Nga makigdebate nimo. Kay nga no? Hindi daw umano siya nakipagdebate. Una, wala namang hamon si Father Darwin na makipagdebate sa albularyo. Yung kasama mong albularyo na ang daming mga nakasuot na yung iba para yung kwentas niya para ng kalamay sa hagna, mga malalaking burloloy. Yun ang naghamon. Naghamon sa dimati. Ang sinin niyo, ito ang pahayag sa naghamon. Gihagit ba nimo ang pari og debate? Pwede. Debate Jaime. Di ba? Ang daming mga anting-anting yon. Albularyo yon. Ang sabi diyan, hinamon mo ba ang pare sa pakipagdebate? Sabi niya, pwede. Pwede, magdebate kami. Kaya sabi ni Father Darwin, sige, tinanggap ko yung hamon mo. At gawin natin dito sa Tagbilaran City, kami ang bahala sa pasahe mo, kami ang bahala kung saan ka matutulog. Yun lang ang sagot ni Father Darwin. Pero, nag-iba ang hangin nung tinanggap ni Father Darwin. Imagine, mag-isip-isip na kayo sa mga naniniwala sa albularyong ito. Ang daming anting-anting at pinatunayan niya na sa pamamagitan ng anting-anting, di daw sila matablan. Pero, takot. Nanginginig ang tuhod pagdebate na. Sila'y naghamon. Siya'y naghamon. Nang tinanggap, ano ang sabi? Father Darwin, ang mga albularyo
wala nagaintra sa debate kay iya na sayawa. Kamulang ang mga reliyon nga mga organisasyon nga pirmi makita sa Facebook nga pirmi gadibati da. Kay kamo mga yawan na unman mo. Sandali muna. No, baka di na unawaan ng karamihan yung pahayag nitong albularyong ito. Nang tinanggap ni Father Darwin ang hamon, ano ang nangyari? Father Darwin, ang mga albularyo, Isasali natin para sa mga di nakaunawa, ha? Father Darwin, ang mga albularyo daw, ano daw ang mga albularyo? wala nagaintra sa debate Hindi daw umano sasali ng debate. Aba, kay iya na sayawa. kaysa demonyo yan. Ang tanong, kung hindi kayo sasali ng debate, dahil ang debate ay sa demonyo, ha? Ba't naghamon ka? Gihagit ba nimo ang pari og debate? Pwede. Debate Jaime. Hinamon mo ba ang pare ng debate? Galing mismo sa iyo. Nag-live ka pa. Sige, magdebate kami. Pagkatapos ng tinanggap, hindi daw sasali sila sa debate. Father Darwin, ang mga albularyo wala nagaintra sa debate. So ang mga albularyo daw, hindi sasali ng debate. Na naghamon ka, inisip mo ba mabuti? Ang hamon mo baka tanggapin pagkatapos bigla kang aatras? Bakit? Abay, sino ngayon ang matatamaan sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 7? Ano ang sabi sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 7? Pasakop nga kayo sa Diyos, datapuat, langsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Sa ibang salin, sabi diyan, kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo. Labanan ninyo ang diablo. At siya ay tatakbo palayo sa inyo. Santiago Kapitulo 4 versikulo 7. Ang demonyo daw tatakbo. Ngayon, sino ang naghamon? Sino ang tatakbo? Eto. Kay iya na sayawa. Di na daw umano siya makipagdebate. Di daw siya sasali sa debate. Dahil ang debate ay sa demonyo. Kung ang debate sa demonyo, tanong, bakit ka naghamon? Kung para sa inyo, ang pakipagdebate ay sa demonyo. Kung ang pakipagdebate ay sa demonyo, sa demonyo ba si San Pablo dahil sa Acts chapter 18 verse 28? For he vigorously refuted his Jewish opponents in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. Tuloy natin. Etong nag-alburotong albularyo. Apektado na siguro. Yung mga lumalapit sa kanila, mag-isip na kayo, ha? Bakit mag-isip? Inaamin niya. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Yan. Okay lang, demonyo naman umanong talaga siya, pero bakit nagalit ka sa pahayag ni Father Darwin? At bakit ikaw ang nag-react sa hamon na makipagdebate na ang naghamon nito ay kasama mong may anting-anting at may albularyo, mga di daw matamlan. Pero, biglang tumakbo. Okay, tuloy natin. Tataw na kaayo ang inyong binuhatan. So, iwan ko kung ano ang reliyon nitong albularyong ito. No? Sabi niya, klarong-klaro na yung mga ginagawa ninyo. So, ano yung ginawa na klarong-klaro na? Ano ba yung ginawang klarong-klaro na? Tuloy natin.
nga dili maayo, Oh, di mabuti daw. O sige. Batay sa Biblia, di ba ang lalaki ninyo ng mga suot na anting-anting? Sa Biblia ba ang anting-anting ay pinahintulutan ng Diyos? Sino ngayon ang sumusunod sa utos ng Diyos? Yung gumagamit ba ng anting-anting, yung mga salamangkero, yun ba'y sumunod sa utos ng Diyos? Anong sabi sa Deuteronomio Kapitulo 18, 11-13? Malinaw ang sabi. O gumagamit ng anting-anting, o nagpapagamit sa masamang espiritu, o salamangkero, o sumangguni sa mga patay. Ano daw sa 11? Yung gumagamit sa anting-anting, nagpagamit sa masamang espiritu. Nasa Biblia yan. Ba't galit kayo? Dahil ba natatamaan kayo sa pahayag na ito sa Biblia? Di pa ba gumagamit kayo ng Biblia? Ba't iniwasan din nyo ito? Tuloy natin ha. Ulitin natin sa 11. Ito ang pahayag sa 11. O gumagamit ng anting-anting, o nagpapagamit sa masamang espiritu. Sandali muna, may tumatawag. Huwag muna kayong tumatawag. Maliban lang kung albularyo ang tumatawag sa akin ngayon. Sige, pasok kayo. Ha? Sandali, hanapin natin. Sino bang tumatawag ngayon? Ha? Hindi pala. Akala ko, albularyo. Oh. Sandali. Huwag muna. Ituloy natin mga kapatid. No. Tuloy natin. Eto. O gumagamit ng anting-anting, o nagpagamit sa masasamang espiritu, o salamangkero, o sumangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na gawaing ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Datapuat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. Malinaw naman yung mabasa diyan mga kapatid, no? Oh. So, dito, apektado na tong albularyong ito. ug wala Anong wala? Anong wala? sa maayong panghuna-huna. Wala daw umano sa tamang pag-iisip si Father Darwin. Tanong, nang inamin mo ito, nasa tamang pag-iisip ka ba? Ano ba yung inamin niya? Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? O yan. Ibig mo ba sabihin, nasa tamang pag-iisip ka nung sinabi mo yan sa live mo? O di isip-isip naman pag may time. Okay, tuloy natin. Tuloy natin. Nakalimot ka na ba? So, nakalimutan na ba umano ni Father Darwin? Ano ba yung nakalimutan? Ha? Ano? Ano? Ngano Parang naghang yata. kung Ano? Bakit daw? Bakit? Nakalimutan mo na ba? Naghang siya? Bakit? nalansang sa krus Bakit naipako sa cross ang Panginoong Hesus? si Ginoong Hesus. Siguradong hindi nakalimutan ng ating ni Father Darwin yan. Dahil palaging ipinangaral yan sa Office of Exorcism. At hindi lang yan. Ginagamit pa ni Father Darwin yung cross. Ecce crucem Domini. Behold the cross of our Lord Jesus Christ. Flee you, forces of evil. Anong sabi? Flee you, forces of evil. Umalis kayo na mga demonyo. Ang tanong, sino ba yung umaamin na demonyo? Ha? Sino? Balikan natin. Kung sino?
Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Iyon ang nakakatakot, no? Okay lang. Ha? Inaamin mo, galing mismo sa bibig mo. Ha? Okay lang, demonyo naman talaga ako. O, pagkatapos magalit ka, sasabihin, ang mga albularyo ay kumukuha ng kapangyarihan sa demonyo. Mas malala yung sinabi mo. Ang kay Father Darwin, ang mga albularyo kumukuha ng kapangyarihan galing sa demonyo. Pero ang sabi niya, mas malala pa sa sinabi ni Father Darwin. Bakit mas malala pa sa sinasabi ni Father Darwin? Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Oh. Yan, nag-okay siya. Okay lang daw. Oh. Okay, kayo ba na lumapit sa albularyong ito? Okay lang ba sa inyo? Na mag-isip-isip na kayo. Ha? Yung bumili ng mga anting-anting, habak o ano pa. Okay lang ba yan sa inyo? Ala, mag-isip-isip na kayo. Okay, tuloy natin mga kapatid. Tungod ka na sa mga pari nga sama nimo. Oh, bakit daw umano naipako ang ating Panginoong Hesukristo sa cross? Dahil umano sa mga pare na tulad ni Father Darwin. Nasa tamang pag-iisip ba ito? Bakit? Di po ba kung nagbasa ka sa Biblia, ang pagpako ng ating Panginoong Hesukristo sa cross, unang Korinto 1:18 ay para sa kaligtasan sa lahat. Tandaan natin, ang kaligtasan na ito para lang sa lahat ng mga makasalanan. Kasali ba yung demonyo? Hindi kasali yung demonyo. Hindi kasali ang demonyo. Tuloy natin. Pari nga sama nimo nga buang-buang. Oh, yan naman, no? Grabe talaga. Dito mapansin ninyo ang kanyang galit kay Father Darwin. No? Sabi niya, sama ninyo na pare na grabe talaga yung pahayag niya. Sandali, may nabasa ako dito galing kay Rodolfo Ginvilaso. Tama naman ang sinabi ng albularyo. Ang pagtatalo ay hindi sa Ginoo kundi sa Diablo. Asan ba yan mabasa? Na ang pagtatalo ay sa Diablo. Etong nabasa nyo ba itong Acts chapter 18 verse 28? Nakipagtalo nga, kahit ang ating Panginoon Jesucristo, si San Pablo, nakipagtalo, public debate. Tinalo niya ang kaniyang mga kalabang Hodyo sa isang pampublikong debate na nagpapatunay sa pamamagitan ng kasulatan na ang ating Panginoong Jesucristo ay Mesiyas. Ngayon, kung para sa inyo ang pakipagdebate ay sa demonyo, ibig ba sabihin, si San Pablo sa demonyo na? Yun talaga ang palusot nitong mga mahilig gumagamit sa Biblia, mahilig maghamon, pero di naman kayang haharap. Bakit di kaya? Dahil alam nila na yung kanilang inaniban ay wala talaga sa katotohanan. Tulad nitong mga albularyong ito na naghahamon ng debate. Malakas lang sila sa hamon. Pero ibang lakas naman pag tumakbo kung tatanggapin na ang hamon. Okay, malakas pa lang tumakbo. Kaya sa lakas ng takbo nila, sinong katuparan sa Santiago 4:7 na ang sabi, labanan ninyo ang Diablo at siya ay takbo palayo sa inyo. Tuloy natin. Dili tanang pari iya sa Ginoo. Hindi lahat umano na pare ay
sa Panginoon. Una, tama kung yung pare ay kaanib sa siktang tatag lamang ng tao. Dahil daming mga siktang tatag lamang ng tao, tulad ng IFI, tatag yan ni Gregorio Aglipay, may pare din sila. May Catholic Crusaders, tatag din yan ng tao, may pare din sila at obispo. May Iglesia sa Diyos Espiritu Santo, tatag lang din ng tao ni Felix Milgar, may pare din sila at obispo. Pero kung sa simbahang Katoliko, research naman pag may time. Kung binanatan mo ang mga pare sa simbahang Katoliko na ang mga pare tulad ni Father Darwin ay walang kaugnayan sa tunay na iglesia, ibig sabihin ang Iglesia Katolika ay hindi tunay. So kung ang Iglesia Katolika ay hindi tunay, ibig sabihin ang Iglesia Katolika na binanatan ninyo, ito'y tatag lamang ng tao. Kung ang Iglesia Katolika ay tatag lamang ng tao, so ibig sabihin, ang simbahang Katoliko na tatag lamang ng tao, hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang tanong, kaya nga, kahit mga ministro ni Felix Manalo at sa mga ginawang debate, di talaga nila masagot, diretso mga kapatid, batay sa mga ebidensya. Kung di si Kristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko, sino? Ang problema nila, sasabihin nila, si San Ignacio! San Ignacio daw. So, ibig sabihin, ang simbahang Katoliko, kung sa ministro ni Felix Manalo, na itatag pala ito ni San Ignacio. Paano nila i-reconcile ang kanilang Pasugo Magazine? Abril 1987, page 4, Phil John Fuentes. Sabi niya, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Di nagsusuwaga na sila. Ang Iglesia Katolika umano, mariin niyang iginiit, ito'y umiiral dahil lamang ito ay hindi itinatag. So, di nakatagtag ang simbahang Katoliko. Not because it was founded. So, ngayon, para sa albularyong ito, kung ang simbahang Katoliko, kung si Father Darwin ay walang kaugnayan sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo San Mateo Kapitulo 16-18, et igo di kukiato is Petros et soperam Petram edificabo Iglesia mia et portain pirinon prebilabot adversus iam. Ang tanong, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko batay sa kasaysayan kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo? Gloriar Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. So ngayon, Mr. Albulario, kung ang simbahang Katoliko at ang mga pare at mga obispo nito ay walang kaugnayan, kaya yun ang dahilan. Bakit? Yung mga kasama mo ang naghamon, pero nang tinanggap, pati kayo, nanginginig sa takot, nahaharap sa isang maginoong talakayan. Di ba? Okay, tuloy natin. Isa na kaana, buang Yon. Isa na daw umano si Father Darwin. buang nga pari. Yon. Grabe talaga, no? Ang sabi ng albularyong ito, isa ka na diyan, ulol na pare. Nang sinabi niya, ulol. Ang tanong, yun bang magsabi na ulol? Saan patungo yon batay sa Biblia? Di mo ba gumamit ka ng Biblia? Sisilipin natin Biblia. Mateo 5:22. Eto mabasa. Datapuwat. Sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kaniyang kapatid, Raka,
ibig sabihin walay pulos, ay mapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Sino ang nagsabi ngayon na ulol? Sino? Di ba? Siya mismo na para bang gusto niyang patunayan na sa Diyos siya. Malinaw, ang puno ay makilala sa kanyang bunga. Anong lumabas sa malaking bibig mo? Diba? Grabe yun. Amaw-amaw. Yan. May diferensya sa utak yan. Sa yung sinabi niya, may diferensya sa utak. Umano. Nag-trigger na, sabi ni Mary Manato, nag-trigger na talaga ang mga albularyo. Tama. Kaya nga, kahit pa nag-trigger itong mga albularyong ito at urong-sulong sa kanilang paghahamon ng debate, pagkatapos tatanggapin, ayaw naman, hindi magbabago ang mga alagad sa simbahang Katoliko sa pagturo sa tunay na pananampalataya ng simbahang Katoliko. Di magbabago yan, mga kapatid. Kung ano man ang opisyal na aral, kahit pa itong mga albularyong ito ay makita ninyo galit na talaga, apektado na talaga, pero di magbabago ang ating panindigan, mga kapatid. At ang pagpangaral kaugnay sa turo ng simbahang Katoliko. Dali, ano ba itong okay. Yan, mga mahal na kapatid. Okay, tuloy natin. Patutuo nga albularyo. Si Father Darwin daw umano, ay nagpakilalang albularyo. Una, para di ka mapahiya. Sandali may si Coach Elmer TV. Gapila sa iyang kadimunyuhan ng albularyo. Kilala ba ninyo yan? I-comment din niyo kung ano ang channel niya. Dahil dami na pala siyang mga video na inilabas against kay Father Darwin. Sige, sasagutin natin. Naunawaan natin yung sinabi niyang ayaw makipagdebate. Nag-react siya. Dahil yung kasama niyang albularyo ang naghamon, tumakbo. Tumakbo ng tinanggap. Baka naging salamin niya ang kanyang sarili na walang pagkakaiba siya sa kanyang kasamang albularyo na naghamon at pagkatapos tumakbo. Kaya apektado. Tuloy natin. Unya, di manggani makatambal sa iyang kaugalingong amahan. Nagpakilala daw si Father Darwin na albularyo. Mag-research ka muna. Ang exorcist, hindi yan albularyo. Ang exorcist ay opisyal na ministry ng Simbahang Katoliko, Marcos Kapitulo 16:16. Sa pamamagitan ng simbahan. Kaya, kung tingnan ninyo, kayong mga albularyo, ang dami ninyong mga jewelries. Na yung iba, nagsusuot na ng mga bagol, at yung iba, parang kalamay sa hagna ang sinuot nila. Ang dami. Diba? Yun ang mga albularyo. Ang sabi niya, si Father Darwin, nagpakilalang albularyo pagkatapos, kahit nga sa kaniyang ama ay
hindi niya napagaling. Ito ay naalala ko ang pahayag ng mga kalaban ng ating Panginoong Hesus. Nalala nyo ba? Yung ang ating Panginoong Hesus ay naipako doon sa cross. Ano ang pahayag ng kalaban niya? Walang pagkakaiba sa kanyang pahayag. Eto, San Mateo Kapitulo 27:42. Nagligtas siya sa mga iba, sa kaniyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsisisampalataya sa Kanya. Yon din ang pahayag ng mga kumakalaban sa ating Panginoong Hesus. Una, kahit nga si Saint Padre Pio, yung ama niya na nagsakit, namatay din sa sakit. Sa doktrina ng Simbahang Katoliko, Colossus Kapitulo 1, versikulo 24, kahit na sabi ni Saint Faustina of Kowalska, the greatest treasure on earth is the suffering. Ano sabi? The greatest treasure on earth is suffering. Hindi ibig sabihin na sa suffering mismo, no? Kundi sa fruits of suffering. Ano nang tinatalakay natin yung tinatawag na purgative suffering, unitive suffering, at yung tinatawag na redemptive suffering. Yun namang sinabi ng ating mga Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 16:24. If you want to follow me, take up your cross and follow me. At sa doktrina ng Simbahang Katoliko, pag tayo'y magkasakit at tayo'y gagaling, ibig sabihin, may plano pa ang Diyos sa buhay mo para sa misyon sa mundong ito. Pero kung ikay magkasakit at mamatay ka sa sakit na yan, ibig sabihin, yung karamdaman na yan ay plano ng Diyos para magiging united ka sa Kanya. Kaya nga, sa ating pananampalataya, suffer me not to be separated from you. Pero, ganito katoso ang demonyo. 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12-15, meron siyang mga piking manggagamot para ang tao ay tanggalin niya ang mga kunin niya ang the greatest treasure here on earth, suffering. Kaya lalapit sa albularyo na ang mga albularyo na sinabi ni Father Darwin sa demonyo, alam nyo, siya naman umaamin kung ano daw, sandali ha. Umaamin naman. Ito. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Imagine, yan ang delikado. Mag-okay ka dahil demonyo umano siya. Dapat na kayo mag-isip-isip ng ganyan mga kapatid ha. Patuloy pa ba kayong lalapit sa ganitong uri ng mga albularyo na para sa kanya okay lang dahil demonyo siya? Okay, tuloy natin. Gatuo siguro ka, maayo na kayo ka. So sabi niya, Cebuano siya dito, may Tagalog din siya. Naniniwala ka siguro na mas magaling ka na. Sabi niya, Hana na ka, kay maayo ka sa debate. makapangyarihan ka na dahil magaling ka sa debate. Pag magaling sa debate ba, makapangyarihan ba yon? Ha? Maayo ka sa debate, kay nga no imo man nag-eskwelahan. Na. Magaling ka sa debate dahil nag-aral ka noon. Sa seminaryo, hindi naman pinag-aralan ang pakipagdebate. Pero bilang Katoliko, bilang CFD, na ayon sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, nakasulat yan, Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines,
Pahina 80-81, paragraph 222. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Oh. Sandali, si Coach Elmer. Brother Wendell, kung isog ang mga albularyo, paanhaan ni Father Darwin, inom sila huli and exercise oil o water aron maila-ilang kaisog. Takot nga sa debate. Yun pang pagpunta doon para lang sa holy and exercise oil. Takot nga. Eto pa. Nagpahayag na sa kanyang takot. Walang pagkakaiba sa kasamang albularyo na siya naman ang naghamon, di ba? Okay. Ituloy natin. Maayo ka sa filosofiya, pero kanang imong filosofiya, mali. Sabi niya, magaling ka sa philosophy, pero yung filosofiya, mali. Anong mali sa filosofiya ni Father? Aber, puro daldal ka lang. Ano po bang philosophy? Di ba, kung college ka, maybe sa second year college, nadaanan na yung philosophy. Philosophia es essentia rationalis per rerum supremas causas. Di ba? So, anong mali? Sukwahi ka na sa binuhatan sa Ginoo. Anong? Philosophia es essentia rationalis per rerum supremas causas. Pagkatapos, taliwas daw umano sa ginawa ng Diyos. Ang tanong, sino ang gumagawa ng taliwas na gawain? Di po ba? Kayong mga albularyo dahil meron kayong mga anting-anting. Anong sabi sa Ezekiel Kapitulo 18, 13-18? Kaya natakot kayo na makipagharapan kayo'y naghahamon mga kasama ninyo. Ito 13-18. Sasabihin ko sa kanilang, ako, ang makapangyarihang Panginoon, ang nagsasabi, kahabag-habag kayo, kayong mga babaeng bumibiktima sa mga mamamayan ko, maging mga bata o matanda, sa pamamagitan ng mga anting-anting ninyo. Nilagyan ninyo sila ng mga anting-anting na polcheras sa kanilang kamay at bilo sa kanilang mga ulo. Yan. Sino bang gumagawa diyan? Di ba? Kayong mga albularyo? Tuloy natin. Kaysa unang panahon, ang pari mo ay mga kontrabida. Sa noong unang panahon umano, ang mga pare ay kontrabida. Tanong, kung ang mga pare ay kontrabida, nabasa mo ba sa Biblia na ang ating Panginoong Hesus ay Pangulong Pare? Nabasa mo ba yan o hindi? Kung nabasa mo yan na ang ating Panginoong Hesus ay Pangulong Pare, Hebreo Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 16. Nabasa mo ba sa Biblia na kahit si San Pablo, sabi niya, siya ay pari din? Nabasa mo ba yon o hindi? Kung ang pagiging pari ay kontrabida, kung ang ating Panginoong Hesus ay Pangulong Pari sa Hebreo Kapitulo 4:14, ibig ba sabihin ang ating Panginoong Hesus kontrabida? Huwag mong isiga-siga yung mata mo. Ha? Huwag mong isiga-siga yung mata mo. Tuloy natin. Uy, mangwartahay. Ang mga pari daw umano, ang mga mangwartahay. Pero kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, yung mga bulaang mga ngaral, yon ang may kasunduan. Kayo ba sa albularyo? Di ba napakita na natin ang sa albularyo? Magkaano ang
ang lana nila, magkaano ang habak, magkaano yung mga anting-anting. Ang mahal! Tapos punta lang kayo sa Office of Exorcism. May bayad ba? Wala. Yung mga sacramentals, hindi yun binibili. Binibigay yun. Oo. Kaya nga, ang katuparan sa mag-isip na kayo mga kapatid. Bakit? Kung tingnan natin, sino ang katuparan sa Biblia na ang liwanag ay ginawang gabi, dilim, at ang dilim ay ginawang liwanag. Walang iba kundi itong mga taong ito. Yeah? Gumagamit ng Biblia, pagkatapos yung mga ginawa nila ay taliwas sa Biblia dahil ang daming mga anting-anting, ang daming burloloy. Tingnan natin kung sino ang gumagamit, mangwartahay. Ito sa Biblia, mabasa natin, mga huwad na guro. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may dumating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan, pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itinakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Delikado. At marami silang nahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Yon ang mga bulaang mga ngaral. Anong sabi ng mga kasama mong albularyo? Yung isa, batang heler, di na umano babalik ang ating Panginoong Hesus. Ano daw? Di na babalik? Italiwas yun sa pahayag sa ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 14, 1-6. Okay, tuloy natin. Og nahitabo gihapon na karong panahona. Iwan ko kung ano kaya ang relihiyon ng taong ito. Wala pa nag-comment dito kung kilala ba nila itong albularyong ito. Parang di pa siguro kilala ng karamihan, pero nagpapansin kaya pinansin natin. Bakit? Imagine, galit siya na sinabi ni Father Darwin na ang mga albularyo kumukuha ng kapangyarihan sa demonyo, pero siya mismo umamin. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? No, ayun. Umamin na naman, no? Pero gusto kong makita kung asan ang kanyang Facebook page ba? Baka mayroon video ko nakita 1K. Sabi ni Marilyn Lana. Sandali. Wala pa talagang nag-comment dito kung kilala ba nila itong albularyong ito. Parang hindi pa kilala, pero sige lang. At least kilala ka na nila ngayon na ikaw mismo ang umaamin. Na ano yung inamin mo? Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Yun. Mas mabigat yon. Kaya mag-isip-isip na ang mga lumapit sa albularyong ito. Patuloy pa ba kayong lumapit sa kanya? Inamin na niya, okay lang na demonyo siya? Galing sa kanya yan. Okay, tuloy natin. Tungod sa mga taong parihas nimo. So galit na galit talaga siya ni Father Darwin. Naramdam natin ang galit dito.
Sandali ha. Hindi naman sinabi na ang albularyo ay demonyo. Ang sinabi, ang sinabi nilang power ay galing sa demonyo. Tama. Pero, ang problema, siya mismo ang may pahayag. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Siya mismo na. Mas malala ang sabi niya kay ni Father Darwin. Ang sabi ni Father Darwin, ang mga albularyo kumukuha ng kapangyarihan galing sa demonyo. Okay, tuloy natin mga kapatid. Suko kay ka sa mga albularyo. Wa ba nimo nabasa sa Bible nga ang Oo na, sabi niya, galit na galit ka sa albularyo. Baliktad, ikaw ang galit na galit. Ang ginawa ni Father Darwin, ipinangaral lang kung ano ang aral ng simbahang Katoliko. Kung galit na galit sa albularyo, wala sanang albularyo na tinanggap sa kanilang pagsuko at pagsurrender, sa kanilang mga anting-anting at gustong maiprasis sa renouncement and breaking of unholy ties and solemn exorcism. Napansin nyo? Mga kapatid, tuloy natin. Ginoo nagpaka-albularyo? Ang Panginoon daw nagpaka-albularyo. Asan mabasa sa Biblia na dahil ang Panginoong Hesus ay nanggamot, ang kapangyarihan sa panggamot ay nanatili sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ay ang kanyang katawan. Kaya, ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo ay nagpatuloy sa iglesia na katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung hindi ka kasapi sa katawang ito, tinanggap mo si Kristo na ulo sa iglesia, Kolosas 1:18, pagkatapos hindi ka umanib sa tunay na iglesia na katawan ni Kristo, tinanggap mo ulo, walang katawan. Delikado yan, manananggal na yan. Tuloy natin. Wa pa'y doktor sa unang panahon? Kung naaman, mga herbalist, Wala pang doktor. Una, huwag mong kalimutan na si San Lucas ay isang doktor. Doktor si San Lucas. Ginawa niyang albularyo ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong, yung bang mga apostol dahil nagpagaling sila, meron ba silang anting-anting katulad ninyo na inilagay sa liig ninyo? Gawa Kapitulo 19, 18, bakit sinunog yung mga anting-anting at libreto? Tuloy natin. albularyo gihapon na. Albularyo gyapon daw. Ang ating Panginoong Hesus dinamay sa pagiging albularyo. Nako. Naging albularyo na. Di ba? Sabi ninyo na gumagamit kayo sa Biblia. Sige nga. Asan mabasa sa Biblia na ang ating Panginoong Hesus ay albularyo? Yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus, asan mabasa sa Biblia na naging albularyo tulad ninyo? Asan mabasa sa Biblia na meron din silang mga anting-anting? Mula pa sa lumang tipan. Di ba ninyo yan nabasa? Di ba nagbasa kayo sa Biblia? O kaya nagbulag-bulagan lang kayo dahil ang anting-anting ay binibinta ng mga albularyo? Ano ang sabi ng Diyos? Mikas 5:12. Ito sabi ng Diyos, sisirain ko ang inyong mga anting-anting at maglalaho ang inyong mga mangkukulam. Sisirain ng Diyos ang mga anting-anting. O gumagamit kayo sa Biblia. Di nyo ba yan nabasa? Okay. Tuloy natin mga kapatid. Huna-hunaa ba? Oo. Una-una, mag-isip-isip. Kaya nga, kayo ang mag-isip-isip pag may time.
Dahil ba ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpagaling? Albularyo na siya. Tingnan nyo, ano ang definisyon ng albularyo? Ang gawain ng simbahan mula pa noon ay may tinatawag na three redemptive mission. Ano yung three redemptive mission? Una ay exorcism. Pangalawa, healing. Pangatlo, preaching. Yun. Exorcism, healing, preaching. Pagkatapos, tingnan yung mga albularyo, di ba? Di ba may mga, yung iba tad-tad ng mga tato. Tingnan nyo sa Biblia, Leviticus. Leviticus Kapitulo 19, versikulo 28, bawal sa Diyos ang paglagay ng tato. Ngayon, kung para sa kanila, ang mga albularyo gumagamit ng lana. Pinagbinta nila yung mga lana. Napakamahal. Nakita na natin, pinakita na natin, di ba? Pero, ano yung lana na yon? Lana ng niyog. Sa Biblia ba? Sa Biblia, ang lana ba na ginagamit ng mga apostol, ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo ay lana ba ng niyog? Hindi. Olive oil. Ito, mabasa natin. James chapter 4 verse chapter 5 verse 14. Kung merong magkasakit sa inyo, they should ask the leaders of the church to come and to pray for them. The leaders should put some olive oil on the sick person. Ano daw ang gamitin? Hindi lana ng niyog. Ang sinabi diyan, ang pinuno, leader ng simbahan, ay maglagay ng lana ng olibo sa may sakit. Tanong, yun bang leader ng simbahan na binanggit sa James chapter 5 verse 14, albularyo ba yun? Tingnan natin. James chapter 5 verse 14 sa Douay Rheims Bible, is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church, and let them pray over, anointing him with oil in the name of the Lord. Ano daw ang gagamitin? Olive oil. Sino daw yung leader ng simbahan? Pare ng simbahan, hindi albularyo. Ang layo. Okay, tuloy natin. Huna-huna ang Ginoo nanambal kauban ang iyang 12 ka disipulo. Sabi niya, iisipin mo, ang Panginoon ay nanggagamot kasama ang kaniyang 12 mga alagad. Tama naman. Pero albularyo ba yan? May mga anting-anting ba sila tulad sa inyo? May mga anting-anting ba silang binibinta? Ginagamit ba nila ay lana ng niyog? Isip-isip naman kung may time. Tuloy natin. Hantod sa midaghan. Naa sa Bible, miingon siya. Tama. Asan? Asan sa Bible na naging albularyo sila? Nga magbantay kamo sa mga albularyo. Asan? Nasa Bible daw. Na mag-ingat kayo sa mga albularyo. Galing sa kanya yan. Nasa Bible, mag-ingat kayo sa mga albularyo. Asan? Anong talata sa Biblia para hindi magiging sa Cebuano pa, kapitulo ba, versikulo laway? Okay, tuloy natin. Tama man na. Tama daw. Tama daw. Asan? Ilatag mo. Meron ba? Pero ang pasabot sa Ginoo, katong mga albularyo nga kaparian,
O, ang itinuturing daw ng Diyos, yung mga albularyo na mga pare. Nako, ano ito? Kung may magsakit sa inyo, ipatawag ang pare ng iglesia at siya'y manalangin at maglagay ng banal na lana sa ngalan ng Panginoon. Pare yon, hindi yun albularyo. Gumawa siya ng sariling version na Bible. Wala namang maipakita. Di ba? Okay. So, okay, tuloy natin. Mga kapatid. Nga mga bata-bata sa pare, nga mga pikoy, mga fake. Mga bata-bata daw sa pare, mga fake. Ang mga bata-bata sa pare, sino ba yung mga bata-bata sa Kristan ba yon? Mga wartahay, dili mo tabang og dili kamo hatag og kwarta. Di daw umano tutulong kundi bigyan ng salapi. Yan, nagkakalat ka naman ng chismis. Dito makita natin, hindi lang pala albularyo, kundi chismoso pa rin. Okay. Sino ang maituro mo na katulong ng pare na hindi tutulong kundi tanggap bigyan ng pera? Sino? Yun bang mga anting-anting ninyo? Hindi ba ninyo yan binibinta? Yun bang mga anting-anting na binibinta ninyo? Hindi ba yon ang anting-anting na binanggit sa Biblia? Kung gumawa kayo ng anting-anting, tanong, saan mabasa sa Biblia ang Diyos nag-utos? Gawa kayo ng anting-anting. Sandali. May nabasa ako. Si Will Nieva. Total, matalino ka naman. Huwag mo na patulan ang isang tingin ko ay walang katinuan sa pag-isip. Kahit na sa tingin ninyo walang katinuan ng isip, tandaan natin ang sinabi ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal muna, it is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. It is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. Delikado pala yan. Kaya, sila kahit wala sa katinuan, makita ninyo, wala sa katinuan ang pag-iisip. Nangaral ng kamalian. Nangaral ng kasinungalingan. Kaya ano ang pahayag sa banal na kasulatan kaugnay sa mga taong ito? Ito, mabasa natin. 2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 2. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang maling aral. Ilantad mo ang maling aral. Pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. See? Very biblical. 2 Timoteo 4:2. Ilantad ang mga maling aral. Di ba? Kahit wala sa katinuan. Bakit? Galit na sinabing ang albularyo ay kumukuha ng kapangyarihan galing sa demonyo. Sino bang magsasabing nasa katinuan pa kung siya mismo ay magsabi na mas malala pa sa pahayag ni Father Darwin nung sinabi niyang, Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Yan. Okay lang daw. Kaya, dito, sinabi talaga ni San Pablo na magiging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral.
pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Yun po, mga kapatid. Tuloy natin. Mauna ang pasabot sa Ginoo. Dili tanang albularyo dautan. Hindi daw umano lahat ng mga albularyo ay masama. Walang pagkakaiba ito sa sinabing hindi lahat ng mga fallen angels ay demonyo. Di ba? Kung nag-react siya sa pahayag ni Father Darwin, ulitin ko, na ang mga albularyo ay kumukuha sa kapangyarihan galing sa demonyo, at ang sabi niya, hindi lahat na mga albularyo ay masama. Ba't sinabi mo ito? Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? Pagkatapos may pa-okay-okay pa. Di ba? Kaya mga... Di nyo ba kilala ang albularyong ito? I-comment ninyo pag may kilala dahil ating isa-isahin yung sandali. May sabi dito si Ian Bato Davio Maria, yung lana sa niyog daw na isa lang mata. Ayan ang mga gagamitin ng mga albularyo. Maraming salamat po, Sis Adeline Oka. Sa stars. Ayan ang gagamitin ng mga albularyo. Pero sa Biblia, di naman. Sabi dito ni Emperador, pahingi daw ng video link. Hindi, dumaan lang ito sa aking Facebook wall, then agad kong dinownload, pagkatapos nawala. Kaya nga, nagtanong ako, asan ba ang kanyang page dito? No? Di ko na nakita. No? Okay? So, yan ang ating reaksyon sa albularyong ito na grabe talaga, no? Pero pagdasal natin sila, mga kapatid. Pagdasal natin. At kung balikan natin ang pahayag ni Bishop Masida kaugnay sa albularyo, ito ang pahayag ni Bishop Masida. Pag sinabi natin, kailangang gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko, kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon at mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan papuntang langit. So nakita natin ang deception ni Taning. Okay, they are contrary to the virtue of religion. Okay. Ito pa po, may isa pa. Yung mga traditional cures, ito po, recourse to traditional cures. Ang ibig sabihin ng traditional cures, yung mga dahon-dahon, di ba? Which are okay. Yung mga hilot, okay po yan. Pero kailan nagiging masama? Sabi dito sa teaching sa CCC ng ating simbahan, when there is an invocation of evil powers. Ano ibig sabihin? Pag meron ng orasyon. Merong isang kapatid tayo sa isang ganitong orientation, sabi niya, Bishop, naghihilot po ako. At habang naghihilot ako, pinipray ko yung pasyente ko. Hindi niya alam pero pinipray ko siya, sarili ko lang. Wala namang masama doon, Bishop, di po ba? Sabi ko, oo nga, wala namang masama.
So sabi ko, and then biglang may pumasok sa isip ko, sabi ko, Sister, bukas po ba yung third eye nyo? May nakikita kayo ngayon? At ang sagot niya, Opo, Bishop, may nakikita po ako. Kaya ang kanyang prayer, contaminated galing sa third eye. Nakita po natin? So that sabi ko, Sister, pwede, pag naghilot po kayo, wag na kayo magdasal. Hilutin nyo na lang ho. Wala nang orasyon. Kasi most probably, galing sa bukas na third eye. And when the third eye is open, ayon, kahit si Mama Mary pa yung nagpakita, hindi yan si Mama Mary. Di ba minsan may mga istorya, hindi ko alam dito sa Pandan, doon sa katedral, meron yan. Pag nagmimisa ang pare, bigla na lang, ang mukha ng pare nagliliwanag, ang bread, naging si Jesus na, talagang nakikita ang mukha ni Jesus, nagliliwanag ang buong altar. Most probably, they are not coming from Jesus because God does not work that way. Hindi ko sinasabi na hindi posible, pwedeng mangyari yan, but generally speaking, God does not work that way. Si Bishop Marvin Masida, exorcist, no? Yan mga kapatid. So, ang ginawa ng mga exorcist, mga kaparian, mga deliverance ministers, yung pagturo sa anumang turo opisyal ng simbahang Katoliko. Magalit man, ang magalit, di magbago. Kahit magmumura man sila at magbabanta, di magbago. Ang aral ng simbahan para sa kabanalan ng sangkatauhan. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito niyo lingkod, Brad Wendell Talib.